Hindi makitaan ng anumang emosyon si Heather Jones habang nantara niyang ikinukwento ang mga pagpapahirap na ginawa niya sa kawawang si Adrian. Sa isang nakakabagabag na insidente, inilarawan niya kung paano niya itinali si Adrian sa isang inversion table. Napakasakit isipin ang mga hirap na dinanas ng batang ito. At hindi man lang siya matawag ng kanyang stepmother sa kanyang pangalan. Tinutukoy lang siya bilang ang batang lalaki. Ating alamin ang kwento ni Adrian Jones at ating alamin kung paano siya pinagmalupitan ng kanyang stepmother at ng kanyang sariling ama na humantong sa pagkawala ng kanyang buhay. Ang mga pulis ay tinawag sa isang paupahang bahay sa pag-aakalang ang tawag ay tungkol lamang sa isang domestic dispute. Ang tumawag ay si Heather Jones. Sinabi niya na ang kanyang asawa na si Michael ay pinaputukan siya ng baril habang karga niya ang kanilang bunsong anak na babae. Ngunit nang dumating ang mga pulis sa bahay ay isang nakakagimbal na eksena ang sumalubong sa kanila. Ang bahay ay marumi na may nabubulok na mga pagkain, mga patay na daga, mga syringes at mga nagkalat na mga basura sa paligid. Napansin din nila ang abnormal na dami ng mga security camera sa buong property. Ito ay nasa mga 20 o 30 kamera at kahit sa banyo ay may CCTV. Natural na gusto ng mga pulis na makausap si Heather at alamin kung ano ang nangyayari. Sinabi ni Heather sa kanila na imbestigahan ang likod bahay, partikular na ang binanggit niya na isang kulungan ng baboy kung saan ay makikita nila ang katawan ng tao. Ito ay isang kakaiba at nakakagulat na pahayag, ngunit sinunod ng mga pulis ang kanyang mga sinabi. Natuklasan nila ang mga nagkalat na katawan sa loob ng kulungan ng baboy na iyon. Sa pamamagitan ng DNA testing, kinumpirma nila na ang mga labi ay kay Adrian Jones. Si Adrian ay isa sa 6 na anak ni Diana Pierce. 3 sa kanila ay kapatid ni Adrian sa ina at ang 2 ay buo niyang kapatid sa amang si Michael Jones. Nagkahiwalay sina Diana at Michael nang nakipagrelasyon si Michael kay Heather. Dahil dito ay nanirahan si Adrian kasama ang kanyang ina sa mga unang taon. Gayunpaman, nagkaroon ng problema si Diana sa Kansas Department of Children and Families o DCF. Siya ay inireport na may kapabayaan at siya ay pinaghihinalaan na nagtatrabaho habang siya ay buntis noong 2012. Bilang resulta, inalis ng DCF ang mga bata sa kanyang pangangalaga. Ang lola ni Adrian sa ina na si Judy Conway ang naging tagapangalaga ng kanyang 3 mga kapatid sa ina. Samantalang siya at ang kanyang 2 kapatid na babae ay inilagay sa kustodiya ni Heather at Michael, kasama ang 3 pang anak na babae ng 2. Sa kabila nito ay ginawa ni Judy ang lahat ng kanyang makakaya para makita at madalaw pa rin ang kanyang mga apo. Gayunpaman, naging mahirap ito nang magpasya sina Heather at Michael na i-homeschool ang mga bata dahilan upang naging madalang na ang pagbisita niya sa mga apo. Nagagawa pa rin ni Judy na makita ang pamilya tuwing bakasyon at naaalala niya si Adrian bilang isang masaya at malusog na bata. Sa paglipas ng panahon, naging mas madalang na ang pakikipag-ugnayan ni Judy kay Adrian. Sinubukan niyang i-contact sila ngunit iniiwasan ni Michael ang kanyang mga tawag. Hanggang sa noong 2014 ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Michael ni sinasabing si Adrian ay nasa isang psychiatric hospital. Sinabi ni Michael na si Adrian ay mapanganib sa iba pang mga bata at nagpapakita ng kakaibang pag-uugali. Ngunit hindi naniniwala si Judy sa mga akusasyon tungkol sa kanyang apo. Sinubukan niyang kontakin si Adrian ngunit tinanggihan siya ng ospital dahil hindi niya ito malapit na kapamilya. Nadiagnose si Adrian na may post-traumatic stress disorder at gumugol ng ilang buwan sa isang residential treatment center. Kasabay nito ay nabuntis si Heather sa kanyang ika-4 na anak at ang pamilya ay lumipat sa isang paupahang bahay na pag-aari ni Jennifer Hoover. Parang normal ang lahat noong unang makilala ni Jennifer ang pamilya. Si Adrian ay hindi nila kasama sa bahay noong panahong iyon at ang paliwanag nila sa kanya ay nasa ospital ang bata at kasalukuyang nagpapagamot.
Hindi na nagtanong pa si Jennifer dahil alam niya na wala siya sa lugar upang halongkatin ang kanilang mga pribadong buhay. Umaasa ang lahat na matatanggap ni Adrian ang suportang kailangan niya at matakasan ang mga hirap na dinadanas niya. Sa kanyang pananatili sa hospital ay napansin ng mga empleyado na si Adrian ay mukhang masigla at mausisa. Ngunit sa tuwing binibisita siya ni Heather at Michael ay nagbabago ang ugali ng bata. Ito ay nagiging mailap at tahimik. Naitala pa ng ospital kung saan nasabi ni Adrian ang mga hirap na kanyang tinitiis. Ayon sa kanya, lagi siyang hinahampas ng kanyang tatay sa ulo at sinusuntok rin siya sa kanyang tiyan. At ang kanyang stepmother naman ay laging pinipingot ang kanyang tainga. Sinabi pa nitong napakasakit ng mga nararanasan niyang iyon. Sa kabila ng mga pahayag na iyon ng bata, ay ibinalik pa rin siya sa kustodiya ni Michael at Heather. Ang kailangan lang nilang gawin ay mangako na susundin ng isang aftercare plan. Nang malaman ni Adrian na ibabalik na siya sa pangangalaga ng kanyang ama, ay kinagat niya ang kanyang sarili ng maraming beses. Hindi pa dapat, isa na iyon na palatandaan na may nangyayaring mali sa bata? Ngunit tila hindi pinansin ng ospital ang lahat ng mga senyales na ito sa sumunod na 9 na buwan. Sa loob ng 9 na buwan na iyon, ang 7 taong gulang na si Adrian ay dumanas ng mga hindi makataong pagtrato na kalaunan ay humantong sa pagkawala ng kanyang buhay. Paano malalaman ang lahat ng mga ito? Natatandaan ba natin ang mga security camera na nabanggit kanina? Well, hindi lang sila para sa mga surveillance purposes. Nang arestuhin sina Heather at Michael, ay nakipag-ugnayan si Heather kay Jennifer at hiniling sa kanya na mag-login sa kanyang iCloud account upang isave ang mga larawan ng kanyang mga anak na babae. Parang inosente, di ba? Nang ma-access ni Jennifer ang account, ay natuklasan niya ang isang bagay na hindi inaasahan. Ang mga CCTV na iyon ay nakakuha ng isang bagay na mas nakakagambala kaysa sa mga larawan at alaala ng pamilya. Ang mga larawan ay naglalaman ng mga graphic na ebidensya ng mga pagmamalupit at pagpapahirap na ginawa kay Adrian. Bago tayo magpatuloy ay gusto ko muna kayong balaan na ang mga susunod na mga detalye ay nakakagambala at nakakatindig balahibo. Madalas na tinitiis ni Adrian ang pisikal, mental at emosyonal na pang-aabuso mula kina Michael at Heather. Ang mga parusang ipinapataw sa kanya ay talaga namang nakakatindig balahibo. Mula sa pagtali sa kanya sa mesa at paghampas ng walis hanggang sa pilitin siyang tumayo sa marumi at malamig na tubig ng magdamag na hanggang leeg niya ang lalim nito. Isa sa mga naging saksi sa mga hirap na dinanas ni Adrian ang isa sa mga dating katrabaho ni Michael. Sinabi nito na minsan na niyang nakita si Adrian na nakatayo sa labas ng bahay habang nakataas ang kanyang mga kamay ng ilang oras. Ito ay naganap sa nagyayelong panahon ng January. Nakasuot lang siya ng pajama at nakatayo siya roon ng buong gabi. Ang pagtayo sa labas ng bahay ng buong gabi ay sobrang napakalupit na at idagdag pa na ito ay naganap sa panahon ng nagyayalong taglamig sa Kansas ay sobrang hindi ito makatao. At si Adrian ay 7 taong gulang lamang ng panahong iyon. Makikita din sa video footage mula sa mga surveillance camera na si Adrian ay nakakadena sa likod bahay at pinipilit na uminom ng tubig mula sa isang mangkok na nasa lupa gamit ang kanyang bibig. Sa isa pang video, makikita na siya ay nakatali sa damuhan na naglalakad-lakad ng maraming oras at hindi siya pwedeng umupo o humiga. Nakuhanan pa ng video si Heather na pinapanood ang footage kasama ang iba pa niyang mga anak habang si Adrian ay kumakain sa isang bowl na may laman na maruming applesauce. Makikita din sa video na parang hayop kung tratuhin si Adrian. Maririnig din na sinasabi ni Heather sa kanyang mga anak na ang pagkain na ibinigay kay Adrian ay puno ng surot at dumi at si Adrian ay napakakulit. Matapos ang insidenteng iyon ay nagpatuloy pa ang mga pagpapahirap sa bata. Natagpuan ang mga handwritten notes na nagdodokumento ng pagpapahirap kay Adrian noong taong 2012. Kasama ang mga Facebook messages ni Heather na kung saan ay binanggit niya ang mga pagmamalupit na ginawa niya sa bata. Sa isang mensahe, inilarawan niya ng walang pag-aalinlangan kung paano niya itinali ang bata sa isang conversion table na may mga posas at ace bandage at saka siya iniwan ng mag-isa sa unang palapag ng bahay. Nakakadurog isipin na hindi man lang niya matawag ang pangalan ni Adrian.
Isa pa sa mga nakakabahalang ebidensya ay ang isang Facebook post kung saan ay binanggit ni Heather ang mga pag-teaser niya sa bata na tumatagal ng 15 o 20 segundo kada teaser. Isipin mo na lang, 15 buong segundo ng pagtitiis sa sobrang sakit na dulot ng teaser? Paano nagagawa ng sino man na parusahan ang ganong paraan ang isang 7 taong gulang na bata? Sa panahon ng paglilitis kay Heather, ay sinabi nito na pinilit siya ng kanyang asawa na gawin ang mga gawaing iyon. Sa isang Facebook message na ipinadala niya habang naghihintay ng trial, ay isinulat niya na inako niya ang responsibilidad para sa mga bata at mahal niya sila at inaalagaan niya sila. Ngunit siya ay nag-iisa lamang at walang kumokontrol o pumipigil kay Michael kapag siya ay lumalabas para magbisikleta. Ibinunyag pa niya na si Michael ay may mga inilagay na kamera sa bawat sulok ng kanilang tahanan. May CCTV sa bawat silid at maging sa labas ng bahay ay mayroon din. Ipinahayag niya ang kanyang matinding lungkot para kay Adrian at sa kanilang mga anak na babae. Habang umuusad ang investigasyon, ay mas marami pang mga larawan ang lumabas. Sa mga larawan ay makikita na si Adrian ay may namamagang ankles at may mga pasa sa kanyang mga braso dulot ng mga pananakit sa kanya. May larawan din na nag-bathroom selfie si Heather sa harap ng isang parang hawla sa shower room na gawa gamit ang plywood. Ang dumudugong gilagid at labi ni Adrian ay nagpapahiwatig na malamang ay sinubukan niyang ngat-ngatin ang nagsilbing bilangguan niya na iyon para siya ay makalabas. Sa lahat ng mga ebidensya ay makikita ang nakakalungkot at dahang-dahang pagbagsak ng katawan at kalusugan ng bata sa paglipas ng ilang buwan. Sa pagsusuri ng surveillance footage ay may nakakagulat na natuklasan ng mga pulis. Napansin nila na may isa pang matanda na nakatira sa bahay at ito ay hindi si Michael o kaya si Heather. Sa surveillance video ay makikita na si Adrian ay palihim na pumasok sa kusina para kumuha ng isang mangkok ng tubig at siya ay tila napakapayat at mahina. Nagawa ni Adrian na magtago sa likod ng isang cabinet at nakatakas ng hindi napapansin. Si Willie Flowers, ang kapatid ni Michael at tiyuhin ni Adrian, ay nakatira sa pamilya at paminsan-minsan ay binabantayan ang mga bata kapag wala ang mga magulang. Gayunpaman, walang mahanap na ebidensya ang mga pulis na mag-uugnay sa kanya sa kaso. Batay sa footage, napag-alaman na walang suot na damit si Adrian sa kanyang mga huling araw at siya ay nakakulong sa shower cage. Siya ay naging sobrang mahina na hindi na niya kayang ibangon ang kanyang sarili. Kalaunan ay itinali siya ng kanyang mga magulang sa isang upuan at iniwan siya doon. Isa sa mga kapatid ni Adrian ang nagsabi sa mga pulis na narinig niya itong sumisigaw. Siya ay umiiyak at sumisigaw na sinasabing siya ay mamamatay na. Ang mga pag-iyak at pagsigaw niya na iyon ay hindi pinansin ng kanyang mga magulang. Sa pagitan ng September 18 at October 4, 2015 ay binawian ng buhay si Adrian. Naniniwala ang mga investigador na ang kanyang katawan ay naiwan sa shower sa loob ng 2 linggo. Pagkatapos ay bumili sina Michael at Heather ng 6 na baboy. Nakakagulat na inamin ni Michael na sinadya niyang hindi pa kainin ang mga baboy upang lalo silang magutom. Pagkatapos ay itinapon niya ang katawan ni Adrian sa kulungan ng mga baboy sa pagtatangka na burahin ang lahat ng ebidensya kung paano niya pinahirapan ang kanyang anak hanggang sa bawian ng buhay. 2 buwan pa ang lumipas bago na-diskobre ang katawan ni Adrian. Nang iharap ng mga prosecutors ang kasong ito makalipas ang 2 taon, ay itinuring nila ito na isa sa mga pinaka-nakakasuklam na krimen na kanilang nakita. Sa panahon ng paglilitis sa korte, parehong naroroon sina Judy at Diana. Inalala ni Judy ang huling pagkakataon na nakita niya si Adrian noong Pasko ng 2014. Kumapit si Adrian sa kanyang binti at sinabing mahal niya ang kanyang lola at sinabi pa niya na gustong-gusto niyang sumama sa kanya. Si Heather Jones ay kinasuhan ng first-degree murder at nasintensyahan ng habang buhay na pagkakakulong. Siya ay karapat-dapat sa parol makalipas ng 25 taon. Siya ay umami na nagkasala sa mga paratang sa kanya. Nag-plead din si Michael ng guilty sa first-degree murder at nakatanggap ng habang buhay na sintensya.
Siya ay may karapatan para sa parol makalipas ang 50 taon. Pagdating ng araw na iyon, siya ay 74 na taong gulang na. Ang higit na nakakalungkot sa kasong ito ay ang maraming napalampas na pagkakataon para sa isang tao na makialam at wakasan ang bangungot ng batang ito. Sa buong kaso, narinig ang tungkol sa mga social worker, empleyado ng ospital at mga kaibigan at pamilya na nagkaroon ng pagkakataong makialam ngunit nabigong gawin ito. Partikular na ang pagtawag ni Judy sa Kansas Department of Children and Families at ayon sa kanya, sa mga nakaraang taon ay maraming beses siyang tumawag sa ahensya ngunit hindi pinansin ang kanyang mga report. Sinabi rin ng landlady na nakipag-ugnayan siya sa DCF ng 2 beses ngunit dahil sa walang tiyak na ebidensya ng pang-aabuso, ang kanyang mga ulat ay hindi pinansin. Si Heather ay may kasaysayan din sa departamento. Noong December 2011, hinarap niya ang mga akusasyon ng pang-aabuso na kinasasangkutan ng isa pang bata. At may mga ulat din tungkol sa pagkakaroon ni Michael ng mga baril sa bahay habang si Heather naman ay lango sa ipinagbabawal na gamot. Nakitaan rin si Adrian ng mga pasa sa kanyang mukha noong July 2013. Siya ay 5 taong gulang pa lamang ng panahong iyon. Ngunit hindi siya inalis sa bahay. Inamin ng ahensya na nahihirapan sila sa kaso ni Adrian at ang isang naging problema ay ang pagkakasangkot ng 2 estado. Ang Kansas City ay sumasaklaw sa Kansas at Missouri at ang pamilya Jones ay madalas na nagpapalipat-lipat sa dalawa. Sinabi ng mga child welfare worker na ginawa nila ang kanilang makakaya upang magbahagi ng impormasyon tungkol sa kaso ni Adrian sa kalapit na departamento sa tuwing lilipat ang pamilya ngunit lumikha ito ng mga pagkaantala. Inamin pa nila na sa kabila ng napakaraming ebidensya ng pang-aabuso sa loob ng pamilya, ay nabigo sila na magpadala ng mga caseworker upang suriin si Adrian sa huling 3 taon bago ito pumanaw. Binanggit din ni Judy na kahit tapos na ang kaso sa korte, ay tumanggi ang ahensya na bigyan siya ng access sa file ni Adrian. Nang sinubukan ng isang news group na kunin ang mga record ni Adrian, ang kanilang mga kahilingan ay patuloy na tinanggihan. Kabilang ang mga kahilingan na makipagkita sa kalihim ng departamento noong panahong iyon. Nakakalungkot dahil hindi ito ang unang pagkakataon na ang Kansas Department of Children and Families ay nahaharap sa mga batikos at mga akusasyon ng maling paghawak sa mga naturang kaso. Isang dating deputy director ng departamento ang nag-ulat na sa tuwing may mga kaso ng pagkamatay ng bata, ay sinisikap ng departamento na ilayo ang mga ito sa mata ng publiko. Sa katunayan, noong 2004, ay ipinatupad ng Kansas ang isang batas na nagsasaad na kapag ang isang bata ay pinatay o muntikan ng mapatay dahil sa pang-aabuso, ang mga related files ay dapat na maging public record. Mula nang maisabatas ang batas na ito, ay nakatanggap ang DCF ng 15 na request para sa mga file tungkol sa pagkamatay ng mga bata o mga bata na muntikan ng mamatay. Nakakagulat na nakapagbigay lamang ang ahensya ng 2 sa mga kahilingang ito. At ito ay nagpapakita ng kapabayaan nila sa kanilang tungkulin na gumawa ng legal na aksyon. Noong 2017, ang lola ni Adrian na si Judy ay gumawa ng hakbang sa pamamagitan ng paghahain ng $25 million civil case laban sa mga individual na membro ng kawani ng DCF, empleyado ng ospital at iba pang caseworker na sangkot sa kaso ni Adrian. Noong taong din iyon, ipinakilala ang Adrian's Law. At kalaunan ay nilagdaan bilang batas noong 2021. Ang batas na ito ay nagsilbi upang palakasin ang mga batas sa pag-uulat ng pang-aabuso sa bata sa estado ng Kansas. Kinakailangan na ngayon ng DCF na pisikal na suriin ang isang bata na nasa panganib ng pang-aabuso sa panahon ng mga pagbisita nila sa bahay. Pagkatapos ng maraming taon ng mga legal na labanan, nagtapos ang demanda ni Judy noong March 2022 na may nakakalungkot na kinalabasan. Ang mga social worker na sangkot ay protektado ng official immunity, isang doktrina na idinisenyo upang protektahan ang mga pampublikong empleyado mula sa personal na pananagutan kapag gumagawa ng mga paghatol tungkol sa kaligtasan at kapakanan ng publiko. Higit pa rito,
tatlong judge panel ng Missouri Court of Appeals sa Kansas City ang nagpasya na ang mga aksyon na ginawa ng bawat empleyado ay naaayon sa interes na mapangalagaan ang pagkakaisa ng pamilya. Ibinahagi ni Judy na nakikita pa rin niya si Adrian sa kanyang mga panaginip. Sa kanyang panaginip ay pumunta siya sa bahay, binalot ng kumot si Adrian at isinama siya pauwi. Habang naglalakad sila palayo, ay tinatanong di umano siya ng apo kung bakit ang tagal niyang dumating. Bagamat ang Adrian Law ay kumakatawan lamang sa isang hakbang para mapaiksi ang isang mahabang proseso, ang batas na ito ay maaaring nagligtas sa buhay ni Adrian. Ito ay nagsisilbing isang matinding paalala ng kahalagahan ng pag-uulat ng anumang mga palatandaan ng pang-aabuso sa bata.